Hello guys, it's Morana Inday here. Ayan guys, dahil ito na yung part 2 at second day namin dito sa Nanto ay syempre umalis na kami sa aming hotel and ayun, aalis na kami at pupunta na kami sa aming destination. Ayan, binigay na yung aming FAPIA or resibo at saka ibang papers na discounted pa kung gusto namin mag-hotel ulit next time. Ayan guys, dahil gusto ko nga ay malapit lang yung pupuntahan namin at hindi na nakaka-hassle. Kasi nga syempre pagod na din yung aking Diyosawa na mag-drive. Kaya ayun, sabi ko sa kanya maghanap na lang siya ng ibang pupunta namin na malapit lang dito. Ayun guys, on the way kami ngayon doon at 15 minutes lang mula sa aming hotel na tinuluyan doon sa pupunta namin. Ayun guys, back to video tayo. Ayan, dito na kami, malapit na din kami at kung mapapasin nyo guys, ang daming pineapple na tanim nila dito guys. Sobrang malapit na siguro ang harvest ng pineapple, kaya nakikita mo na mismo yung mga bunga at marami magaganda yung kanyang pagkatubo ng pinya. Ayun, diba? At may mga gulay pa dyan. Ayun, malapit na din kami at nandito na nga kami guys sa aming pupuntahan. Ayan siya guys. O diba? Nasaan na? Sus, malayo pa pala. Pero konti na lang. Pero ayan na siya guys. Hindi ko alam kung paano ang pagbasa niyan guys. Ayan, dito kami pupunta sa, hindi ko alam, basahin nyo na lang. Charis. Ayan, dito na kami at ayun, nagbayad na yung aking asawa ng aming fee. Ayun, entrance fee na 70 NT per person. Ayun, mura lang siya guys kaysa sa pinunta namin last time, diba? Sa part 1. Ayun, nagparking na din kami dahil kailangan magparking dito. Kaso nga lang guys, parang kami lang yung tao dito kasi nga di ko alam. Kasi siguro maaga kami at kasi siguro it's Monday kaya konti lang kasi syempre nagpunta na sila ng linggo at ngayon Monday ay konti na lang. Ayan, palipuno ang makikita mo dyan. Ayun, sabi ng asawa ko, picturean ko daw siya. Ayun, pinicturean ko naman kaso nga lang, ayun, tapos na. Konti lang. Ayun, sabi ko, videoin niya ako at yun, nag-video naman siya at ayun, nakita niyo na naman ang likod ni Hinday kung paano maglakad ng napakasiga. Pero okay lang yan, at least sexy pa rin. Charis, hindi naman, pero at least maganda. Yun na lang yan. Huwag na kayong kukontra. Diba? Ayun guys, formadong enjoy. Hintay nyo kasi nga, syempre, pag gagala, dapat formado dyan. Tayo lang yan. Kasi sila, mga ibang Taiwanese, hindi formal. Kayo ba lang? Kasi syempre, namamasyala naman at malapit lang sila ganyan. Simple lang sila manamit. Pero, tayo, syempre, kailangan natin mag-posyo para mag-pecho-pecho. Ayun, nagpa-picture yung asawa ko, diba? Yun yung sinasabi kong view, napakaganda at sobrang refreshing sa mind, guys. Oh, ayan, nag-post na din ako dyan, oh, diba? May pa-islit-islit pa yung aking, jamet. Ayan. Ayun, guys, ito yung sinasabi kong napakaganda at hindi ko alam kung nakakatakot pero kasi mataas yan eh. Hindi naman ako natakot dyan kasi safety naman. Safe naman yung mga equipments dyan. Hindi naman siguro biglang lulubog or lilitaw. Hindi naman siguro aalog yan basta-basta or pero natunog-tunog yan. Ayan guys, ito yung gusto kong makita, isang gubat. At nagsisigaw-sigaw pa ako dyan kung nandyan si Tarzan. Kaso wala. Baka ibang sumagot. Onggoy. Delikado, diba? O si Dora nang nandyan. Charis. Pero ayan guys, ito yung napakagandang tanawin na nakita ko na naman sa buong buhay ko. Kasi nga, minsan lang ako naman lumabas at
Ayun, sinulit-sulit namin ng aking asawang magmasyal. Ayan. Kasi nga ito, matatanaw mo na dito yung city ng Nantou, diba? O, diba? O, yan, yung city ng Nantou, diba? Tanaw mo kasi nasa bundok nga kami, guys. At sobrang hangin din kasi mataas at hindi siya gaano kainit kasi nga, di ko alam, iba yung panahon ngayon dito sa Nantou. Yan, kaysa naman sa Taichung, hindi ko alam bakit ramdam ko ang init lagi doon. Pero dito, guys, sobrang hangin at sobrang refreshing. Minsan kasi kailangan nating mag-unwind, magpahangin ng utak. Ano yun? Nahanginan ng utak. Hindi naman, pero kailangan nating i-refresh yung ating katawan. Ganyan. Kailangan nating yung mind natin makalaya minsan, diba? Ayun, tumawag niya kami at nagpunta kami dito naman sa kabila. Ito yung sa kabila, pero ayun, parang napapansin ko nga, guys, wala masyadong mga binibenta yan, yung wawa lang nandyan. Tapos ayun, ito lang siya, ito lang yung makikita mo dito, may duyan ng isa, tapos may heart, ganyan, hindi siya na may maintain yung ganda niya kasi nga siguro konti lang yung napunta dyan. May mga install pa nga dyan na pwedeng rentahan kung gusto mong magbenta dyan, kaso ayun, siguro walang masyadong taong napupunta dyan. Ayun, ganyan lang siya. At ayun, guys, bumalik na din kami dahil nga ayun, yun lang naman makikita namin, pero yeah, picture din kami dyan kasi maganda din yung view kasi nga kitang-kita mo din yung mga kabahayan, mga buildings dyan, guys. Ayun, diba, bumalik na din kami kasi saglit lang kami dyan kasi ayun nga, sabi ko nga, hindi naman siya na maintenance at hindi na siya talaga dinadayo siguro ng ibang bisita dito kasi ayun nga, wala na siyang special ito lang talaga siguro yung special, yung bridge, kasi nga basta feeling ko nakakalaya ako pag nakakapunta ako sa isang gubat. Yung unggoy, nakakalaya. Yan, diba? Kasi minsan, ayan nga, sabi ko nga kanina, kailangan din natin mag-unwind, kailangan din natin mag-refresh ng utak. Kasi minsan, lalo na ako ay housewife lamang at hindi naman ako lumalabas lagi, nasa bahay lang ako kasi pinagsisilbihan ko yung aking asawa kapag dumarating na siya at syempre naglilinis na din ng bahay, syempre, diba? Pagka nakakita ka lang, yun, kailangan mong magkalaw-kalaw, pero kapag sumusobra naman ng sumusobra, hindi naman sa sumusobra, kung ikaw lagi naman, syempre nakakapagod din, kaya minsan di ako naglilinis, charis. Pero hindi naman, laging gagawa kundi ako lang. Kaya ayun, naglilinis pa rin ako kahit ayaw ko, kailangan. Kasi nga, ako lang naman ang maglilinis kahit sabihin mong ilang araw kang hindi maglinis, kita. Ikaw lang din maglilinis. Ikaw din nakakawa. Ako lang din ang kawawa. Kaya ayun, kwento ko lang naman. Ayun, guys, nandito lang kami sa kabilang ibayo. At ayun, sabi ng asawa ko, may nakita daw siyang unggoy sa taas. Hindi ko alam kung totoo ba yung unggoy na yan. Ayan, dyan daw, may unggoy. Sabi niya, puntahan daw namin, diba? Pag-ewang-ewang pa tong camera ko, hindi ko alam kung bakit. Pero ayan, nagpunta nga kami dyan sa taas kasi nga, ayan, makikita mo pa rin pala yung view dito sa Nantou City. Ayan, napakaganda. Ay, kala ko ako pala yung maganda. Cheers! Baka may kumoncha. Huwag na ngayon kukoncha dahil ganda lang ang meron ako niyan. Pero yung sayaw hindi maganda. Cheers! Ayan, guys, nandito na din kami sa pinaka-tsuk-tsuk. O yan. Diba, pinakatuktok na kami at ayun, mahangin din at maganda yan. Sinasabi ko sa inyo, kitang-kita mo pa rin yung buong Nantou City. Ayun. Sabi niya, yun daw yung unggoy, pero hindi namang unggoy yan. Diyos ko, statwa lang pala. Itong asawa ko talaga kung anong nakikita niya dito. Pero ayan, nag-enjoy lang kami, kahit yun lang ang aming nakita. At ayun, pauwi na kami that time kasi nga, ayun,
Tapos na din kaming magmuni-muni at na-refresh ng aking utak dahil syempre lagi ako nakakulong lang sa bahay. Ayun, yun na pinasyal naman ako ng aking asawa kahit 2 days lang. At least nag-enjoy kami sa aming vacation at sana nag-enjoy din kayo at sana sa lahat ng mga nanonood sa atin ay natutuwa or nagkakaroon ng inspiration. Oo, bilang isang asawa ko ng isang Taiwanese, ayun, napakahirap pala. Nakalod ko dati pag may asawa na madali lang, pero hindi pala. Mahirap din pala kasi kailangan mo dito talaga ng matutong mag-drive kasi hindi ka naman makakapunta sa kahit gusto mo sa malapit kung hindi ka naman marunong salita ng kanilang lengguwahe. Napakahirap mag-apply, guys. Kasi kaya kagaya ko, nag-a-apply din naman ako ng ibang trabaho kaso nga lang hindi talaga marunong mag-Taiwanese or mag-Mandarin. Konti lang yung alam ko at nahiya pa ako kasi nga baka mali-mali yung aking binibigkas. Kaya ayun, nagpa-practice na ako magmotor at kailangan kong kumuha pa ng license. Kaya sobrang hirap ako mag-adjust dito sa Taiwan. Pero nagtrabaho naman na ako dati dito for 4 years, ganyan. Pero ayun nga, siyempre iba pa rin pala pag may asawa. Ayun guys, kwento ko lang naman yung aking karanasan. Pero nag-enjoy naman ako kasi nandiyan naman yung asawa ko na supportive, ganyan. Ayun, sinusuportan niya ako sa aking ginagawang pag-YouTube, ganyan. Very supportive siya. Ang dami niyang ideas ng kailangan gawin ko, ganyan. Kaya sabi ko, kapag madami nang nanonood sa akin, kasi ang hirap para din maggawa ng YouTube channel, diba? Kasi kailangan mo talaga edit, ganyan. Maraming ginagawa, pero dahil nag-enjoy naman ako at gusto ko naman itong ginagawa ko, ayun, sinusuportan naman ako ng asawa ko. Ayan, kwento ko lang naman yun. At back to na tayo dito sa ating video. Ayun, nadaanan namin yung taniman ng lychee. Oh my gosh, guys, dito pala tinatanim na ang lychee. Sobrang daming lychee. Siguro yung buong dinaanan namin panay lychee, guys. Kasi nga, naman guys, siguro araw na ngayon ng lychee. Kaso, ayun, diba? Panay lychee yung nakikita ko dyan. Sabi nga ng asawa ko, mag-stop daw kami para kumuha. Sabi ko naman, bawal yun. Walang nagbabantay. Hindi pwede yung nakuha ka ng kuha. Diba? Masama kaya yun. Pero may nadaan kami nagbebenta doon sa labasan ng exitan ng daan. Kaso, ayun, pauwi na kasi kami at mabilis kasi yung asawa ko. Kaya hindi na niya nakita. Pero ayan guys, on the way na kami ng aming bahay. Kaya ayun, salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa akin. Bye-bye!